Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma at ngayong ilalahad ko ang natunan para sa daily devotion na pinamagat ng mission. So, scripture natin ngayon is Psalm chapter 96 verses 3 and sinasabi na, "Declare His glory among the nations, His marvelous deeds among all peoples." Sa Tagalog, ipahayag ninyo sa mga kabanata ang kanyang kalwalhatian, ang kagilagilas niyang mga gawa sa lahat ng mga bayan. So, yung katuruan po natin ngayon or yung teaching po natin ngayong umaga is number 1, declaring the glory of God is our mission. So, meaning, ang pangunahing purpose ng ating buhay ay ipakita at ipahayag ang kabutihan, kapangyarihan, at kabuuan ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang tayo nilikha para sa sarili nating kapakanan, kundi upang ipakita din sa iba ang kalwalhatian ng Diyos dito sa mundo. So, declaring the glory of God is our mission. Next, our goal is to make God known in all nations. So, bilang mga followers ni God, mga tagapasunod ni God, may tungkulin tayo, no? May role tayo sa buhay na dapat ipalaganap natin yung kanyang mga salita. Hindi lamang sa ating mga komunidad, sa ating pamilya, kundi pati na rin dito sa bahagi ng mundo. No? Layunin din natin dalhin ang mensahe ng Diyos para sa lahat. Para syempre, malaman din nila yung gustong ipabatid natin, Panginoon. So, our God is to make God known in all nations. Next. So, last is the Gospels make God famous. So, sa pamamagitan po ng Ebanghelyo is naipapakita natin yung pagmamahal at pagliligtas ng Diyos sa lahat. Ito yung paraan kung paano nagiging kilala ang Diyos ng mga tao through His Savior and ang kanyang pagmamahal dito sa mundo. So, the Gospel makes God famous. So, bilang application number 1, tell people about God's work on the cross. So, wag nating ikahiya at ipagpaliban yung pagbabahagi ng mensahe sa krus. No, ito yung patunay sa atin ng pagmamahal ng Diyos, yung pagpapako niya sa krus, no. Halimbawa na lang na maglaan tayo ng oras para kausapin ng isang kaibigan o mag-anak tungkol sa sakripisyo ni Lord God, no, sa krus ng Kalbaryo. At syempre, kung paano ito nagbibigay pag-asa at kaligtasan sa atin lahat. Kumbaga, i-share natin yung paghihirap ni Lord Jesus Christ dito sa krus ng Kalbaryo. Pwede sa friends, family, and so on, no. So, let's tell people about God's work on the cross. And number 2 is make it our mission to make God famous. So, gawin nating purpose na makilala ang Diyos, hindi lamang sa ating sarili, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid natin. Halimbawa, maging aktibo tayo sa mga gawain na pagpadala sa mga tao tungkol sa Panginoon Diyos, no? Tulad ng pagtulong natin sa mga nangangailangan at pagpapakita natin ng pagmamahal sa kapwa, yung ganun po. Siguro yung sa akin is yung outreach program na lagi namin yan, and yung pagiging usher. So, sa pamagitan nun is naipapakita ng Diyos, naipapakilala ko si Lord Jesus Christ sa iba pa, no? So, let's make it our mission to make God famous. And lastly po is declare the glory of God today. So, wag nating hintayin yung tamang oras, no? Ngayon pa lamang, no, ipakita natin yung kabutihan natin, Panginoon Diyos, sa ating mga salita at lalo na sa ating mga gawa. Halimbawa, kahit sa simpleng paraan lamang tulad ng pagpapakita ng kabutihan natin sa iba, no, pagpapasalamat natin sa Diyos, ay nakatulong yun upang malaman ng iba yung kanyang kalwalhatian. So, sa pamagitan nun, parang nakikita sa atin ng ibang tao yung characteristic ni God. And syempre, para may pabatid din na sa kanila na kung paano naghirap si Lord Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para maipadamanan sa atin na tayo ligtas na sa kasalanan at syempre mahal niya tayo bilang mga tagapasunod at anak niya at syempre naniniwala sa kanya. So ayun naman po yung natutunan sa daily devotion. Naway may natutunan kayo, ma-share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.